Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2471, Misyon. Sa wakas, maraming shrine ang umalis, at tanging ang Earth Shrine at ang Celestial Sound Shrine ang naiwan. Bukod sa kanila, nanatili rin ang World Clan, at Ordinary at Saling ang mga Supreme Cultivators. Namangha si Linfeng nang nanatili rin ang Godly Weapon Master at ang kanyang mga disipulo. Sa panig ng Supreme Animal World, nanatili rin ang pinuno ng Dragon Clan at ang hari ng Great Rock Clan. Lahat, tayo na, mahinahong sabi ng Fortune Shrine's leader. Lumipat sila patungo sa mga nasirang gusali ng Fortune Shrine. Sinira ng Sky-Destroying Sword ang maraming gusali sa lahat ng dako, pati na rin ang maraming cultivator. Hinanap ng malalakas na cultivator ng Fortune Shrine ang kanilang mga kamag-anak sa mga labi. Lahat sila ay mukhang sobrang malungkot. Gayunpaman, ang pinuno ng Fortune Shrine ay mukhang composed pa rin. Sinabi niya sa mga tao, "Ito ay isang kalamidad para sa Fortune Shrine, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo. Kailangan nating tanggalin ang alyansa at pagsulong ng 6 na shrines ng sama-sama." Sabi ng pinuno ng World Shrine. Walang pakialam ang kanilang mga kaaway kung susubukan ng Fortune Shrine na maghiganti o hindi. Sa palagay ko ang Earth Shrine at ang Celestial Sound Shrine ay dapat maging mga kaalyado natin, kung hindi, sisirain ka ng mga kaaway pagkatapos na sirain ang Fortune Shrine. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Tumango naman yung iba, pareho sila ng iniisip. Haring Dragon, maraming salamat sa araw na ito, ngunit bakit mo naisip ang manatili rito? Tanong ng pinuno ng Fortune Shrine sa pinuno ng Dragon Clan. Ang magulong sitwasyon ng shrines ay hindi nagdulot ng banta sa Supreme Animal World, kaya malamang na ayaw ng Dragon Clan na makipag-alyansa sa kanila, di ba? Si Ao Kanghai at Ao mo mula sa Dragon Clan ay malapit kay Linfang. Tungkulin kong manatili rito. Nakangiting tugon ng Dragon King. Tumiti at umiling ang pinuno ng Fortune Shrine. Haring Dragon, ayusin mo ang iyong sarili sa bahay. Haha, salamat, leader. Tumiti ang Dragon King. Ano ang tungkol sa iyo, King Rock? Tanong ng Fortune Shrine's leader sa Rock King. Linfang, halika rito. Sabi ng Rock King, lumulutang sa hangin at nakatingin kay Linfang. Nagulat si Linfang at nagtanong. Master Rock, paano kita matutulungan? Ang mga gintong ilaw ay nakaguhit sa kalangitan, imposibleng sundan sila ng mga mata. Mag-ingat ka, sigaw ng pinuno ng Fortune Shrine, itinaas ang kanyang naglalagablab na cetro, kasabay nito ay umatras si Linfang at pinalibutan ng mga ilaw ng oras ang Rock King. Naramdaman na lang ni Linfang na ang Rock King ay nagkikimkam ng masamang intensyon, kaya hindi siya masyadong nakalapit, isang hakbang lang siya palapit sa kanya at pagkatapos ay umatras na siya. Ang bilis ng Rock King ay hindi kapanipaniwala. Masyadong mabilis ang Celestial Rocks. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw. Kumislap ang helmet ng Dragon King. Tumigil ka, sigaw ng Dragon King. Agad na tumigil ang sinag ng liwanag. Napapikit ang Rock King, ngunit ibinaba niya ang kanyang napakagandang pakpak sa isang malabo. Ang mga bato at bato mula sa lupa ay tumaas at lumipad sa paligid niya ng napakabilis na naging mga bulalakaw. May lumitaw sa harap ni Linfang, na parang huminto ang oras. Napakabilis ng Rock, ngunit nabagol pa rin siya salamat sa mga ilaw ng oras. Tumigil ka, malamig na sabi ng Godly Weapon Master. Huminto si Linfang sa pagpapakawala ng mga ilaw ng oras, at isang kamawang tumama sa figurang nasa harapan niya. Nabasag ang Rock King. Nakasilaw na mga ilaw ang nakapalibot sa kanya, ngunit ang kanyang ulo ay nagdudugo pa rin ng gininto ang dugo. Nakatitig siya kay Linfang ng malamig, nagulat na hindi niya nagawang patayin si Linfang. Nagsimulang umungol ang hangin. Ang figure ng Haring Bato ay kumalat sa kalangitan, at siya ay nawala. Huminga ng malalim ang lahat. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng ilang segundo, ngunit ito ay hindi kapanipaniwala at nakakatakot. Masyadong mabilis ang Celestial Rocks. Kung hindi tayo nakipagtulungan, napatay niya si Linfang. Sabi ng Dragon King. Mukhang galit at kinakabahan ang karamihan. Tulad ng sinabi ng Dragon King, ang Rock King ay napakabilis, ang pagpatay sa mga taong mas mahina kaysa sa kanya ay napakadali, ngunit sa pagkakataong ito si Linfang ay may tulong. Ang iba ay tumingin kay Linfang at sa figurang nasa harapan niya. Gaano kalakas? Kinokontrol din niya ang lakas ng oras, parang. Nagawa ng taong iyon na protektahan siya, natangay ng suntok niya ang bato. Bigla siyang sumulpat doon. Master Ox, ikaw ba yan? Tanong ni Linfang. Tumango ang figure at nawala. Si Linfang ay natulala. Kahit na sinabi sa kanya ni Master Ox na hindi siya tutulungan sa labas ng mundo, namagitan siya ng malapit ng mamatay si Linfang. Si Linfang ay may mga espiritual na tagapagtanggol dahil siya ay naging tagapagmana ng Diyos, naisip ng karamihan.
Master Dragon, Godly Weapon Master, maraming salamat sa inyong tulong. Sabi ni Linfang sa dalawa. Gumamit ang Dragon King ng isang mahalagang bagay at kinokontrol din ng Godly Weapon Master ang lakas ng oras. Pinagsama niya ang lakas ng oras niya kasama ng lakas ng oras ni Master Ox para maging mas malakas ito. King Dragon, alam mo na ang Rock King ay may masamang intensyon, tila. Sabi ng Fortune Shrine's leader sa Dragon King. Oo, narinig ko ang Fire Shrine at ang iba ay pumunta sa Supreme Animal World at nakipag-ugnayan sa Rock Clan. Mahinahong sabi ng Dragon King. Si Linfang ay pinagpapawisan ng malamig. Nakakatakot, tuso, at masama ang plano ng alyansa ng 6 na shrine. Kaya ang lahat ng mga pinuno ay handang gumanti. Sabi ni Linfang. Napagtanto niya na ang pinuno ng Fortune Shrine ay mayroon pa ring ilang kakampi upang labanan ang alyansa ng 6 na shrine. Kung ako ay nag-iisa, hindi ko masisiguro ang aming kaligtasan. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Linfang, ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa aking buhay. Mapoprotektahan ka lang namin minsan. Kailangan mong umasa sa iyong sarili sa hinaharap. Talaga, naiintindihan ko, sabi ni Linfang. Muntik na siyang mapatay ng Rock King kanina. Paano kung kinuha ko si Linfang? Mas magiging relaxed ka ba? Biglang tanong ng Godly Weapon Master. Napatingin sa kanya ang karamihan. Saan mo siya gustong dalhin? Tanong ni Linfang. Lost Country. Sabi ng Godly Weapon Master. Nanginginig si Linfang. Isa sa 7 ipinagbabawal na teritoryo. Ikaw ay isang sikat at makapangyarihang cultivator. May tiwala kami sa iyo. Nakangiting sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Linfang, gusto mo bang sumama sa Godly Weapon Master? Sumama ka sa kanya. Sabi ng matandang baka kay Linfang ng telepatiko. Nagulat si Linfang, ngunit sinabi sa Godly Weapon Master. Sasama ako sa iyo, Master. Walang oras para mawala. Sige, tara na, sabi ng Godly Weapon Master. Tumanggo si Linfang at tumingin sa pinuno ng Fortune Shrine at sa manghuhula. Leader, guro, mga kapwa-disipulo, mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Hanggat ikaw ay nabubuhay, ang Fortune Shrine ay laging nasa taas. Nakangiting sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Iniharap niya ang kanyang cetro kay Linfang at sinabi. Kunin mo ang cetro. Hindi. Sabi ni Linfang, tumanggi. Iyon ang Scepter of Destiny, ang simbolo ng Fortune Shrine's leader. Hindi niya ito kinaya, lalo na't maraming malalakas na cultivator ang nanunood sa Fortune Shrine at naghihintay ng pagkakataon para tuluyang lipulin sila. Bakit gustong ibigay ito ng pinuno ng Fortune Shrine kay Linfang? Sigurado akong magkakaroon ka ng maraming Saints Weapons kung mananatili ka sa Godly Weapon Master, pero espesyal ang scepter na ito, makakatulong ito sa iyo. It's the last vision I had from the Stars of Destiny. Sabi ng Fortune Shrine's leader na malumanay na nakangiti. Nang inag si Linfang, huling pangitain. Hindi, tumanggi ako. Sabi ni Linfang, tumanggi at umiling-iling. Kung hindi mo kukunin, ang Fortune Shrine ay mawawasak magpakailanman. Mahinahong sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Nagsimulang tumibok ang puso ni Linfang. Kunin mo, Linfang. Sabi ng Dragon King. Nanigas si Linfang. Sa wakas, tumanggo siya at tinanggap ang Scepter of Destiny. Tara na, sabi ng makajos na Armas Master. Isang malakas na hangin ang nagdala kay Linfang at sa kanyang 3 disipulo sa hangin. Lumingon si Linfang at nakita ang pinuno ng shrine na nakangiti sa kanya ng malumanay. May impresyon si Linfang na dinudurog ang kanyang puso. Ano ang ibig sabihin ng mga huling salita ng pinuno? Mamamatay ba ang pinuno at ang manghuhula? Ano ang nakita nila sa mga bituin ng tadhana? Ano ang kanilang mga hula? Tiningnan ni Linfang ang scepter sa kanyang kamay. Ano ang kanyang misyon sa hinaharap? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2472, Sealed Imprint Mountain. Ang Lost Country ay isa sa 7 ipinagbabawal na teritoryo ng kontinente ng Siyam na Ulap. Ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Ayon sa mga alamat, maraming nakakatakot na nilalang ang natatakan sa loob. Sinundan ni Linfang ang Godly Weapon Master at ang kanyang 3 disipulo. Isang sinaunang chi ang pumuno sa hangin. Nakita niya ang maraming nawasak na kastilyo, at may mga labi sa lahat ng dako, ngunit ang mga guho na iyon ay hindi patuloy na lumalala, na nangangahulugang ang mga lungsod na iyon ay nawasak sa isang maunlad na panahon. Guro, ang 7 ipinagbabawal na teritoryo ba ay lahat ng mundo na dating umuunlad? Tanong ni Linfang. Na-curious siya. Nakapunta na siya sa Supreme Ancient Pit of Hell, sa Godly Grave, Ganges Time, at the Beast's Grave. Hindi pa siya nakakapunta sa Island of Absolute Isolation o Horizon Web.
May impresyon siya na ang mga lugar na iyon ay napakaganda at maluwalhati noong mga araw. Uri, nakangiting sabi ng Godly Weapon Master. Biglang may lumabas na matutulis na itim na kuko mula sa ilang mga labi at lumipat patungo sa kanila. Nakipagkamay ang Godly Weapon Master, lumitaw ang isang ipoypo at nawala ang mga kuko. Gayunpaman, isang nakakatakot na chi ang lumutang sa hangin, may umuungol na galit na galit. Tumingin si Lin Feng sa malayo at nakita ang isang ulo na may itim na mahabang buhok. Isang mukha ang lumitaw, ngunit hindi ito mukha ng isang tao, ito ay mukhang nakakatakot at nakakatakot. Nilusob lang sila ng halimaw. Ito ay selyado na, kumislap ang mga mata ni Lin Feng. Ang mga alamat ay totoo. Maraming nakakatakot na nilalang ang natatakan sa Lost Country. May mga debris kung saan-saan dito, nakakainis, bilisin natin. Sabi ng Godly Weapon Master. Si Lin Feng at ang iba pa ay napapalibutan ng hindi kapanipaniwalang mga ilaw. Naunawaan ni Lin Feng ang ganoong uri ng lakas. Mga ilaw ng oras na nagpabilis sa kanilang paggalaw. Nag-streak sila sa kalangitan. Maraming mga halimaw ang lumitaw, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong atakihin sila. Ang Godly Weapon Master ay medyo may tiwala, nakatayo siya sa tuktok ng kontinente ng siyam na ulap. Wala siyang dapat ikatakot, kahit nasa mga ipinagbabawal na teritoryo. Naglakbay sila ng 3 araw. Bamantong hininga si Lin Feng, napakalakas na ng Godly Weapon Master at kailangan pa niya ng napakaraming oras para makatawid sa Lost Country. Ang Lost Country ay tunay na napakalaki. Napagtanto din ni Lin Feng na walang makakapidyo sa Godly Weapon Master sa daan. Pagkaraan ng 3 araw, nakarating sila sa itaas ng isang disyerto, buhangin na lumulutang sa paligid. May napakalaking bronze castle sa harap nila. Nandito na tayo. Sabi ng makajos na Armas Master. Dahan-dahan siyang lumapag sa harap ng tansong tarangkahan at sinabing, "Matandang kaibigan, bumisita kami." Dahan-daang bumukas ang tansong tarangkahan kasabay ng mga malalakas na winch. Isang nakasisilaw na deployment spell ang lumitaw. Tara na, tumiti ang makajos na guro ng armas. Lumakad si Lin Feng at ang iba pa sa ibang lugar. Ang lugar ay napuno ng isang makapal at mayamang chi, na may tubig sa paligid. Parang isang fairyland. Lumapag si Lin Feng at ang iba pa sa tuktok ng isang bundok. May isang lungsod na itinayo sa paligid ng bundok na pumapasok at umaalis ang mga tao. May isang maganda at matayog na bulubundukin sa harap nila, ito ay tila isang makajos na celestial na bundok. Sealed Imprint Mountain. Bulong ni Lin Feng. Napangiti ang Godly Weapon Master. Alam mo ang Sealed Imprint Mountain. Ang mundo ni Feng Mo. Sagot ni Lin Feng, tumango. Sinabi sa kanya ni Duan Feng ang tungkol sa Feng Mo, ang Sealed Imprint Mountain, at ang Lost Country. Mukhang marami kang alam. Mahinang sabi ng Godly Weapon Master. Sige, tayo na. Sinundan ni Lin Feng at ng iba pa ang Godly Weapon Master. Sobrang bilis talaga ng tibok ng puso nila. Si Feng Mo ay sobrang sikat, mayroon siyang hindi kapanipaniwalang reputasyon. Siya marahil ang nagtatag ng maliit na mundong iyon. Siya ay isang sinaunang cultivator, kaya niyang magsil ng mga demonyo, at may walang katulad na lakas. Ang Godly Weapon Master ay isa ring sinaunang cultivator. Siya ay naging sikat sa napakatagal na panahon at itinuturing na pinakamahusay na gumagawa ng armas sa hindi mabilang na mga siglo, masyadong. Malamang na magkakilala ang Godly Weapon Master at Feng Mo. Kung hindi, mula sa sinabi ni Duan Feng kay Lin Feng, hindi siya makakapunta doon, hindi pinapayagan ang mga tagalabas sa loob. Mukhang alam na alam ng Godly Weapon Master lugar. Mayroong maraming malalakas na cultivator sa tuktok ng Sealed Imprint Mountain. Ang mga dakilang emperador ay karaniwan, ang mga saints ay marami. Pagkaraan ng maikling panahon, nakita ng 2 batang saints ang makajos na guro ng armas at ngumiti. Pagbati, guro ng makajos na armas. "Hello, kumusta ang teacher mo?" Nakangiting sabi ng Godly Weapon Master. Ayos siya. Medyo nainis lang siya. Madalas niyang sinasabi na hindi na siya pinupuntahan ng mga dati niyang kaibigan. Masayang sabi ng isa sa mga binata. "Guro, puntahan natin ang guro." Sige. Sang-ayon ng Godly Weapon Master, sumunod sa kanila. Tinanong siya ng isa sa mga kabataang lalaki. "Kailan ka nag-recruit ng bagong disipulo?" Ang Godly Weapon Master ay may 3 disipulo, ngunit sa sandaling iyon, naroon din si Lin Feng kaya naisip niya na si Lin Feng ay isa rin sa kanyang mga disipulo. "Hindi ko siya alagad." Tumiti ang makajos na guro ng armas. Na-curious ang mga binata. Ang Godly Weapon Master ay nagdala ng isang estranghero sa Sealed Imprint Mountain. 3 kapwa-disipulo, 5 kapwa-disipulo. Pagdating nila, may sumulpat na grupo ng mga kabataan. Nang makita nila si Lin Feng, sumimangot sila. "Ikaw." Tumingin si Dishi kay Lin Feng sa kakaibang paraan.
Munting kapwa alagad, kilala mo ba siya? Tanong ng ikatlong kapwa alagad. Oo, tinapunan niya ng sakam ang mga makasaysayang lugar ng aming guro sa Saints na bayan ng Chitian. Ang bastos niya. Hindi ko akalain na maglalakas loob siyang pumunta sa Sealed Imprint Mountain. Sabi ni Dishi, nagpakawala ng nakakatakot na chi na nakapalibot kay Linfang. Matapos lisanin ni Dishi ang mga makasaysayang lugar at makuha ang orihinal na entity ng lakas, bumalik siya at nagsanay ng husto sa paglilinang. Siya ay naging mas malakas. Huwag kang masungit. Malamig na sigaw ng ikatlong kapwa disipulo. Batiin ang makajos na weapon master ngayon. Naninigas ang mukha ni Dishi. So iyon ang godly weapon master na binabanggit minsan ng mga kapwa niya disipulo. Napakabata ni Linfang, naging disipulo na ba siya ng godly weapon master? Napakaswerte. Sandali lang ako dito, kaya hindi ko alam na ikaw pala. Patawarin mo ako. Magalang na sabi ni Dishi. Siya ay yumuko sa harap ng makajos na guro ng armas at nagsabi. Kung alam kong siya ay iyong disipulo, hindi ako maglalakas loob na gumawa ng ganoon. O, tumiti ang makajos na guro ng armas at sinabi. Hindi ko siya disipulo. May mga tensyon sa pagitan nyo. Dapat mong lutasin ang mga ito. Hindi ako nandito para lutasin ang iyong mga problema. Kumislap ang mga mata ni Dishi at sinabi niya kay Linfang. Dahil sinabi iyon ng guro, mas mabuting tanggapin ko ng may paggalang kaysa tumanggi ng magalang. Matagal nang hindi naging alagad doon si Dishi. Ngayon ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na ipakita kung gaano siya kalakas, at si Linfang ang kanyang pagkakataon. Tumalon siya pasulong at naglabas ng lakas ng silang. Bumaba ito mula sa langit at lumipat patungo kay Linfang. Kasabay nito, itinapon din niya ang sarili kay Linfang, nagpakawala ng mas maraming lakas na lumipat patungo kay Linfang. Oras. Pinabilis ni Linfang ang sarili niyang bilis. Nakita ni Dishi ang kanyang sariling pag-atake na sumabog at ang kanyang katawan ay natangay ng malakas na kulog. Nawala ang kanyang lakas, at agad na namutla ang kanyang mukha. Ang dalawa pang disipulo ni Feng Mo ay natigilan at sinabi kay Dishi. Ang disipulo, ipakita mo ang iyong pasasalamat, siya ay maawin. Naninigas ang mukha ni Dishi. Paano naging malakas ang lalaking iyon? Dishi, bawal kang pumunta sa Sealed Imprint Mountain para magsanay ng cultivation sa loob ng 100 taon. Sabi ng isang boses. Hinatak ni Dishi ang mahabang mukha, tumalikod at yumuko sa harap ng taong iyon. Naiintindihan ko, guro. Go now. Sabi ng guro, kumaway sa kanya. Hindi nagpumilit si Dishi, yumuko siya at sinabing. Babalik ako pagkalipas ng 100 taon. Pagkatapos, tumalikod siya at mabilis na umalis. Bro, Linfang. Lumitaw si Duanfang sa tabi ni Feng Mo. Tumakbo siya patungo kay Linfang at ngumiti, kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na makikita niya ulit si Linfang sa Sealed Imprint Mountain. Duanfang. Nakangiting sagot ni Linfang. Lumingon siya kay Feng Mo at sinabing, pagbati, Master Feng Mo. Ikaw ay mula sa aking mundo, hindi na kailangang maging magalang. Sabi ni Feng Mo, mahinahong tumango. Tumingin siya sa Godly Weapon Master at ngumiti. Buddy, kailan ka huling pumunta sa akin? 1,000 taon na ang nakalipas, siguro. Tumiti ang Godly Weapon Master. Pumunta ka ba dahil kailangan mo ng tulong sa isang bagay? Tanong ni Feng Mo sa kanya. Haha, talaga. Kailangan kong tulungan mo akong pinuhin ng isang sandata. Pagkumpirma ng Godly Weapon Master. Tumingin siya kay Linfang at sinabing, ilabas mo ang iyong espada, tutulungan kitang pagbutihin ito. Sige. Kinuha ni Linfang ang kanyang God Sword at ibinigay ito sa Godly Weapon Master. Hindi niya akalain na hihingi ng tulong ang Godly Weapon Master kay Feng Mo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2473, Tatlong buhay. Ginawa ni Weapon Master Bing ang God Sword para kay Linfang. Napuno ito ng mahiwagang lakas na nagbigay daan dito na umunlad at umangkop ayon sa lakas ni Linfang. Nasa loob ang layunin ni Linfang. Sinabi ni Weapon Master Bing kay Linfang noon na tutulungan niya itong gawin itong mas malakas. Hindi inakala ni Linfang na tutulungan siya ng Godly Weapon Master. Bakit gusto mo akong tulungan? Tanong ni Linfang, iniabot ang kanyang God Sword sa Godly Weapon Master. Na-curious siya. Dinala siya ng master sa Sealed Imprint Mountain, at hiniling pa niya kay Feng Mo na tumulong. Ilang tao lamang sa kontinente ng Siyam na ulap ang maaaring humingi ng tulong kay Feng Mo. Hindi maintindihan ni Linfang. Ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ng Godly Weapon Master. Ang mga leader ng shrine. Sabi ni Linfang sa Godly Weapon Master. Ang Godly Weapon Master ay isang prestihiyosong cultivator. Ang Fortune Shrine's leader ay marahil ang tanging taong kilala niya na maaaring humiling sa kanya na tulungan si Linfang,
o kahit na kumbansihin siya na magpakita at kumilos bilang isang referee. Hindi inakala ni Lin Feng na mangyayari ang mga ganitong bagay. Siguro, ngunit may iba pang mga dahilan. Sumang-ayon ang Godly Weapon Master. Halimbawa, si Feng Mo ay naghihintay sa iyo sa buong panahon. Naghihintay sa akin. Natigilan si Lin Feng. Hindi niya naintindihan. Si Feng Mo ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator na nabuhay sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Tinatakan pa niya ang buong mundo. Oo, maaari mo siyang tanungin. Sabi ng makajos na Armas Master. Tumingin si Lin Feng kay Feng Mo. Tumiti si Feng Mo at tumingin pabalik sa kanya, sinabing, "Tara na, misteryoso ang batang iyon. Ayaw niya kapag naririnig ng ibang tao ang tungkol sa personal niyang buhay." "Tara na," sabi ng Godly Weapon Master kay Lin Feng at sa iba pa. Mabilis silang nakarating sa harap ng isang hagdanan at inakyat ang mga ito, pagdating sa harap ng isang Celestial Jade Stage. Mayroong trono doon, kung saan karaniwang nagsasanay si Feng Mo sa paglilinang. Lamingga-lingga si Lin Feng sa paligid. Sila ay nasa tuktok ng isang bundok na may hindi kapani-paniwalang chi. Ang orihinal na lakas ay patuloy na tumataas sa kalangitan. Mayroong maraming mga prayer mat sa dalawang linya sa harap ng trono. Ito marahil ay isang lugar kung saan nagbigay ng lecture si Feng Mo sa kanyang mga disipulo. Tanging si Feng Mo at ang kanyang mga disipulo ang maaaring pumunta rito. Talagang matagal na kitang hinihintay. Lumingon si Feng Mo at tumingin kay Lin Feng. Napangiti siya ng mahinahon. May impresyon si Lin Feng na si Feng Mo ay isang hindi kapani-paniwalang nilalang na nakatayo sa tuktok ng lahat ng nabubuhay na nilalang, at kasabay nito, siya rin ay mukhang malungkot, na maliwanag dahil napakalakas niya. "Siya nga pala, hindi mo ba dapat palayain ang anak ko?" Tanong ni Feng Mo. Huminto si Lin Feng. Anak ni Feng Mo. Ano ang ibig sabihin nito, guro? Hindi maintindihan ni Lin Feng. Empress Shi. Nakangiting sabi ni Feng Mo. Marahas na kumirat ang puso ni Lin Feng. Empress Shi. Paano naging posible iyon? Hindi ba si Empress Shi ang anak ni Three Lives Emperor? Guro, Empress Shi, ang tatlong buhay. Tumingin si Lin Feng kay Feng Mo, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Siya ang tatlong buhay, o sa madaling salita, ang tatlong buhay na emperador ay si Feng Mo. Sabi ng makajos na Weapon Master. Si Lin Feng ay lubos na namangha. Sinubukan niyang kumalma pero hindi niya magawa. Huminga siya ng malalim. Ang hindi kapani-paniwalang Three Lives Great Emperor ay may mga katawan saan man sa mundo. Malamang, isa rin siyang hindi kapani-paniwalang cultivator gaya ni Feng Mo. Akala ko noong nakaraan, akala ng lahat na si Empress Shi at ang Nine Netherworlds Emperor ay libingan ay tinatakan ng Demon Sealer. Gayunpaman, mayroon ding lapida ng tatlong buhay, kaya hindi ko isinama ang ideya. Tinatakan din ng Demon Sealer ang isa sa mga clone ng Three Lives Emperor na parang mga kaaway, sinasadya mo ba iyon? Tanong ni Lin Feng kay Feng Mo. Nagtawanan si Feng Mo at ang Godly Weapon Master. Lin Feng, napakalakas mo na ngayon, ngunit napakawalang muwang mo pa rin. Sa tingin mo, ginawa ni Feng Mo ang lahat sa maliit na mundo. Kung siya mismo ang gumawa ng mga selyo, sa palagay mo ay maaari mong sirain ang mga ito. Sabi ng Godly Weapon Master na nakangisi. Maraming mga bagay ay mga alamat lamang. Maraming mga bagay ang hindi totoo, ngunit ang mga tao ay matatag na naniniwala na sila ay totoo, lalo na kapag ito ay tungkol sa mga bagay na nangyari libo-libo o kahit 10,000 taon na ang nakalilipas. Napakatanga ko, sabi ni Lin Feng, ngumiti ng pilit. Sa totoo lang, si Feng Mo ay isang nakakatakot na nilalang, hindi niya kailangang kumilos sa maliit na mundo. Hindi siya personal na pumunta doon. Ilang clone sa tingin mo ang mayroon ng Three Lives Emperor? Tanong ni Feng Mo, nakangiti kay Lin Feng. Si Lin Feng ay mukhang nag-iisip. Ayon sa mga alamat, ang Three Lives Emperor ay isang Buddhist cultivator, ang kanyang mga makasaysayang vestiges ay lumitaw sa Zuyu at Death Valley sa maliit na mundo, at ang ilan ay lumitaw din sa Celestial Evolution Holy Clan, at maging sa Imperial Court of the Kontinente ng Siyam na Ulap. Wala akong ideya. Sabi ni Lin Feng, umiling-iling pagkatapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Talaga. Ang Three Lives Emperor ay talagang walang ibig sabihin. Ito ay isang palayaw na kinuha ko ng random. Noong matagal na akong nagsisikap na maging mas malakas, ginamit ko ang palayaw na iyon upang lahat ng aking mga clone ay makinabang sa parehong reputasyon. Ginamit ko silang lahat sa pagsasanay ng paglilinang. Pero hindi ako tumigil. Baka ako mismo hindi ko alam kung ilan ang clone ko. Tawa ng tawa si Feng Mo. Napabuntong hininga si Lin Feng. Walang pakialam si Feng Mo sa mga makamundong gawain, marami siyang inapo. Wala siyang pakialam sa mga ito, gusto lang niyang pagsamahin ang kanyang bloodline kasama ang maraming dugo ng kababaihan para maging mas malakas din, tulad ng maraming malalakas na cultivator.
Hanggat itinuturing ng mga tao ang lahat ng kanyang mga clone bilang ang Three Lives Demonic Emperor, kung gayon ang mga bagay ay perpekto. Siyempre, nagtiwala si Lin Feng kay Feng Mo at umaasa na maaabot niya ang parehong antas balang araw. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at makalipas ang ilang segundo, nagpakita si Empress Shi. Tumiti si Feng Mo kay Empress Shi at sinabing, "Halika rito, anak ko." Tinitigan ni Empress Shi si Feng Mo at hindi kumikibo, ngunit may kung anong lakas ang pumaligid sa kanya at hinayla siya patungo kay Feng Mo. Hinaplos ni Feng Mo ang kanyang ulo at ngumiti. Ang pagkakaroon ng sariling lahi ay hindi madali. Ngayon ay mananatili ka sa Sealed Imprint Mountain at magsasanay sa paglilinang dito. Kapag naging malakas ka na, hahayaan na kita. Lin Feng. Sabi ni Feng Mo kay Lin Feng. Sa totoo lang, sobrang tagal na naming magkakilala. Sinanay mo rin ang Three Lives Scriptures. Kung hindi mo pa naabot ang isang mataas na antas, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Maraming salamat, guro, sabi ni Lin Feng. Marami talaga siyang gustong malaman. Tila walang pakialam si Feng Mo sa outside world and at the same time, parang marami siyang alam. At saka, gaano kalakas si Feng Mo? Pero sabi mo matagal mo akong hinihintay, bakit? Tanong ni Lin Feng. Nanatiling tahimik si Feng Mo ng ilang segundo at ngumiti. Maghintay hanggang sa maging malakas ka. At pagkatapos? Tanong ni Lin Feng. Pagkatapos ay papatayin ka, sabi ng Godly Weapon Master bago nagkaroon ng oras si Feng Mo na magsalita. Nagsimulang manginig si Lin Feng, hihintayin nila siyang maging malakas at pagkatapos ay papatayin nila siya. Huwag mong isipin na nagbibiro ako. Sabi ng Godly Weapon Master, na nakangiti kay Lin Feng na parang ordinaryong bagay ang kanyang pinag-uusapan. Maraming tao ang nagtatago sa dilim, gusto ka rin nilang patayin. Hindi lang si Feng Mo, at hindi ka bibigyan ng panahon ng mga taong iyon para maging malakas para patayin ka, gaya ng mga shrine. Kaya naman, pinadala ako ng pinuno ng iyong shrine dito para tulungan kang gumawa ng espada. Alam mo ba kung anong uri ng espada ang pinag-uusapan natin dito? Umiling si Lin Feng. Siyempre hindi niya alam. Isang tebak na may kapangyarihang magtaksil ng mga bagay. Ako ang pinakamahusay na gumagawa ng armas sa kontinente ng Siyam na Ulap, si Feng Mo ang pinakamahusay na tagapagtatak at ang pinakamahusay na tagaputol ng selyo. Magkapit kamay kami para gumawa ng espada para sa iyo. Ang narinig ni Lin Feng ay malakas na kumakabog. Dahil ba sa Celestial Silang Map? Talaga, ang pinuno ng Fortune Shrine ay napakamaalalahanin at matulungin. Hindi siya nag-aalala sa lakas mo, pero alam niyang delikado para sa iyo ang Celestial Silang Map. Ang pinuno ng shrine ay maalalahanin, naisip ni Lin Feng. Hindi niya akalain na ang pinuno ng shrine ay mag-oorganisa ng napakaraming bagay para sa kanya. Ang Celestial Silang Map ay hindi isang nakakasakit na sandata, ngunit ito ay napakahusay sa pagsesil ng mga espasyo. Ang isang buong lungsod ay nasealed, kaya maaari rin itong magamit upang aisil ang mas maliliit na espasyo. Ang Godly Weapon Master ay pumalakpak sa mga balikat ni Lin Feng at ngumiti. Bilisan mo at magpakalakas ka. Maraming tao ang naghihintay na lumakas ka. Salamat sa iyo, Master. Hindi na kailangan magpasalamat. Ito ay isang bagay na naging pananagutan ko mula sa aking nakaraang buhay. Hindi mo kailangang malaman ang lahat sa ngayon. Kapag dumating ang tamang panahon, sasabihin sa iyo ng pinuno ng shrine ang lahat. Mas magtitiwala ka sa kanya kaysa sa akin. Sabi ng Godly Weapon Master. Napabuntong hininga si Lin Feng. Sa kanyang cultivation level, napakaraming misteryosong bagay pa rin. Iilan lang ang nakakaalam ng mga bagay na iyon sa buong mundo. Maaaring maniwala si Lin Feng sa kanya o hindi. Kaya naman sinabi ng Godly Weapon Master na malamang na magtiwala si Lin Feng sa pinuno ng shrine. Napakadaldal mo, gawin natin ang armas. Maaaring magpahinga si Lin Feng. Sabi ni Feng Mo sa Godly Weapon Master. Tumango ang Godly Weapon Master at sumangayon. Tara na, umalis ang dalawang dakilang masters. Tumingin si Lin Feng kay Empress Shi at sinabi sa kanya ang lahat. Ang mga bagay ay natural na nangyari. Ang mundong ito ay hindi ka panipaniwala. Ano ang balak mong gawin? Tanong ni Empress Shi sa kanya. Natural silang nag-uusap. Magsanay sa paglilinang. Sabi ni Lin Feng, nakatingin sa langit. Kinailangan niyang magsanay ng napakahabang panahon upang makalaban sa pinakamalakas na cultivator sa mundo. Ano naman sayo? Sabi niya kailangan kong manatili dito at maging mas malakas. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Sabi ni Empress Shi. Hindi na siya mukhang cold, she looked friendly and devastatingly beautiful. Minamaliit kita noong mga araw. Parehong nahulog ang loob ko sa iyo at naging asawa mo. Sabi ni Empress Shi na sumulyap kay Lin Feng. Sino ang nakakaalam? Baka balang araw ay may in-love ka rin sa akin. Pabirong sabi ni Lin Feng. Imposible. Sabi ni Empress Shi, ngumiti ng malumanay.
Ang Brother Netherworlds ay palaging nasa puso ko. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2474, Determinasyon at Contraoffensive. Kontinente ng Siyam na Ulap, ang Fire Shrine. Ang mga gusali ay naliligo sa apoy. Sa isang lugar, 7 tao ang nakaupo na naka-cross-legged at nag-uusap. Lahat, bagsak na naman tayo. Hindi lang namatay si Lin Fang, ngunit inalis din siya ng Godly Weapon Master. Alam ng matandang lalaki ng Fortune Shrine na kung mananatili si Lin Fang, magkakapit-bisig kami para patayin siya. Sabi ng isang tao. Lahat ay tumingin sa isang cultivator sa gintong damit. Ang Rock King. Sa pagkakataong ito, tinulungan kami ni Brother Rock at sinubukan siyang sorpresahin, sigurado kaming gagana ito. Pumunta ka at subukan mo ang iyong sarili. Mahinang ungol ng Haring Bato. Brother Rock, napakabilis mo. Walang mas mabilis kaysa sa iyo sa kontinente ng Siyam na Ulap. Kung hindi mo siya kayang patayin ng biglaan, sino ang magagawa? Ang Fortune Shrine ay maaaring hulaan ang hinaharap at napakamaalalahanin. Ang problema ay napakaraming walang katulad na cultivator ang nagpoprotekta kay Lin Fang. Sabi ng pinuno ng Fire Shrine na nagtatanggol sa Haring Bato. Ngunit umalis si Lin Fang, ito ay isang kalamidad. Ang Celestial Sound Shrine at ang Earth Shrine ay talagang mapangahas. Nagpasya silang bumuo ng isang alyansa sa Fortune Shrine sa ganitong mga pangyayari. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Gusto ng Celestial Sound Shrine at ng Earth Shrine na magdulot ng sarili nilang pagkawasak, kaya tutulungan natin sila. Kumbinsido ako na kung magtatagumpay tayo, ang Thunder Shrine at ang Soul Shrine ay hindi na maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay laban sa amin kailanman muli. Malamig na sabi ng Ice and Snow Shrine's leader. Siyempre, hindi pa natin sila ma-offend, kung hindi, direktang sasali sila sa alyansa ng Fortune Shrine. Kailangan nating magtagumpay at pagkatapos ay kakausapin natin sila. Gagawa sila ng tamang desisyon kung magtatagumpay tayo. Napangiti ang mga pinuno ng 6 na shrine. Naisip na nila ang kanilang sarili bilang mga pinuno ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Siyempre, sana walang magduda sa amin. Ang pagbuo ng gayong alyansa ay mahirap. Kung sino man ang hindi gagawa ng kanilang makakaya, tayo ay nasa isang mahinang posisyon at hindi natin kakayanin ang isang pag-atake. Babala ng pinuno ng Fire Shrine. Mabagal na tumanggo ang lahat, naiintindihan naman nila iyon. Ang alyansa ng 6 na shrine ay isang bagay na bihira, ngunit madali rin itong masira. Ano ang mangyayari kung may sumaksak ng iba sa likod? Ano ang una nating gagawin? Tanong ng Empty Space Shrine's leader. Kailangan nating gumawa ng ilan pang teleportation portal sa pagitan ng ating iba't ibang shrine, at panatilihin ang ating mga pangunahing disipulo sa mga shrine para protektahan tayo. Kapag may pagkakataon, pwede tayong mag-strike. Sabi ng Fire Shrine's leader. Ngayon na ang tamang panahon, ano sa tingin mo? Tanong ng pinuno ng Dazzling Gold Shrine. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang alyansa ng Fortune Shrine ay binubuo ng Fortune Shrine mismo, ang Earth Shrine, ang Celestial Sound Shrine, ang World Clan, at ang ilang kaibigan ni Lin Fang. 6 kaming shrine at kasama namin ang Rock King. Kung sabay natin silang atakihin, ano ang mangyayari? Sabi ng pinuno ng Dazzling Gold Shrine. Ang mga mata ng lahat ay kumikinang. Maaari naming subukang mag-atake ng isang beses sa pamamagitan ng sorpresa. Sabi ng pinuno ng Fire Shrine, pagkatapos na manatiling tahimik sa loob ng ilang segundo. Ang layunin ay dapat ang Celestial Sound Shrine. Ngayon, maghandang bumalik, tawagin ang iyong walang katulad na mga saints, at protektahan ng maayos ang iyong mga shrines. Kasabay nito, maghanap ng 3 walang kapantay na mga saints na aatakehin. Sa tingin ko, sa ganoong paraan, hindi tayo magkakaroon ng anumang pagkawala. Ano ang iniisip ng lahat? Sige, tumanggo ang lahat. Ang bawat shrine ay kailangang magpadala ng 3 walang katulad na mga saints, kung hindi, ito ay magiging napakahirap. Sige, bumalik ka, maaari pa tayong mag-usap gamit ang anteng-anteng. Tumayo ang lahat at ginamit ang teleportation portal na ginawa ng Fire Shrine para umalis patungo sa kanilang sariling mga shrine. Sa sobrang bilis, 2 tao na lang ang natira. Tumiti sila ng walang pakialam. Gaano kakalakas ngayon? Tanong ng pinuno ng Fire Shrine. Medyo malakas. Ang spell na ito ay mahirap matutunan, ngunit sa palagay ko ay makakabisado ko ito sa lalong madaling panahon. Sabi ng pinuno ng Ice and Snow Shrine. Ano naman sayo? Mukhang masigla at masigla ka kamakailan. Ayos din ako. Nakangiting sabi ng pinuno ng Fire Shrine. Tumayo siya at sinabi, maaari ka ring bumalik. Sige, magkikita tayong muli sa Celestial Sound Shrine. Sabi ng pinuno ng Ice and Snow Shrine. Umalis din siya gamit ang teleportation portal.
Ang mga bagay ay mabilis na umuunlad sa kanilang panig. Matapos ang nangyari sa Fortune Shrine, muling kumalma ang kontinente ng Siyam na Ulap. Gayunpaman, ang mga naninirahan sa kontinente ng Siyam na Ulap ay may masamang premonition na ito ay ang kalmado bago ang bagyo. Isang tao sa Celestial Sound Shrine ang nagtaas ng ulo at tumingin sa langit. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumangon sa hangin at lumutang sa langit ng Celestial Sound Shrine. Hindi lang siya. Ang ilan pang mga tao ay lumitaw sa kalangitan ng Celestial Sound Shrine at tumingin sa lupa. Nagulat ang mga tao mula sa Celestial Sound Shrine, ang mga cultivator na iyon ay napakalakas, sila ay mula sa alyansa ng 6 na shrine. Ang balita na ang Celestial Sound Shrine at ang Fortune Shrine ay bumuo ng isang alyansa ay mabilis na kumalat sa rehiyon, at ang mga taong ito ay gustong parusahan ang Celestial Sound Shrine para dito. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga taong iyon ay nanatiling tahimik, dahil ang Celestial Sound Shrine ay halos walang laman. Kami ay mabilis, ngunit sila ay mas mabilis. Sabi ng isa sa kanila. Pinaliwanagan ng mga gintong ilaw ang Celestial Sound Shrine. Marami sa kanilang mga site ay nawasak. Kinuha nila ang kanilang mga libro at mga gamit at ibinigay ang shrine. Napakamangha. Ang grupo ng mga saints ay natulala. Ang pagbibigay ng isang shrine ay simboliko sa kontinente ng Siyam na Ulap. Nagawa na ito ng Celestial Sound Shrine, ngunit kung babalik sila balang araw, ibig sabihin ay babalik sila bilang mga nanalo. Kung hindi, hindi na sila magiging Celestial Sound Shrine. Kasabay nito, sa kalangitan sa itaas ng ilang kastilyo ng Dazzling Gold Shrine, kumikislap ang nakasisilaw na gintong mga ilaw, at ang mga enerhiya ay lumitaw ng hindi malinaw. May mga taong dahan-dahang bumaba mula sa langit. Ang mga miyembro ng Dazzling Gold Shrine ay nagtaas ng ulo, natulala. May sumigaw na galit na galit. Ay activate ang mahusay na deployment spell at ang teleportation portal. Ipaalam sa lahat ng shrines. Mabilis. Isang nakakatakot na tunog ang kumalat, at milyon-milyong ilaw ang pumuno sa hangin. Bumagsak ang mga tao na parang langaw, sunod-sunod. Kasabay nito, pinalibutan ng mga ilaw ng tadhana ang buong shrine. Ito ay ang pag-atake ng Heavenly Laceration. Mabilis. Desperadong sigaw ng isang tao. Ang mga sinag ng mga ilaw ay sumilay sa kalangitan. Ang ilang mga tao ay nag-activate ng teleportation portal. Maraming tao ang lumitaw sa Dazzling Gold Shrine, at ang walang katulad na mga Saints Chi ay lumaki. Kasabay nito, ang mga gintong ilaw ay naging mga magagaan na kortina at pinalibutan ng buong shrine. Pumutok, paputok na sigaw ng pinuno ng Earth Shrine. Isang napakalaking palakol ang lumitaw, ito ay tila palakol ng Diyos habang ito ay bumaba mula sa langit sa isang malakas na kulog. Malakas na yumanig ang shrine, at marami sa mga gusali ng Dazzling Gold Shrine ang sumabog. Kasabay nito ang pag-ihip ng malakas na hangin. Sa napakaikling panahon, maraming malalakas na cultivator ang namatay. Bakit hindi ka pa umaatake? Sigaw ng isang tao na paputok. Mayroon silang mas mahusay na mga armas. Sa susunod, hindi natin pwedeng hayaang umalis ang mga leader dala ang mga armas. Napakalaking trahedya, ngayon lang sila dumanas ng malaking pagkalugi. Ang pinuno ng Dazzling Gold Shrine na nasa Celestial Sound Shrine ay biglang namutla nang malaman niya ang tungkol sa nangyari. Nagmamadali siyang bumalik. Noong una, gusto nilang salakayin ang Celestial Sound Shrine ng biglaan, ngunit kung wala sila, imposibleng protektahan ang kanilang sarili laban sa lahat ng iba pa nilang mga kaaway. Kumaibat ang puso ng pinuno ng Dazzling Gold Shrine. Iminungkahi niyang salakayin ang Celestial Sound Shrine ng biglaan, hindi niya masisisi ang sinuman. Bumalik. Gumamit ang lahat ng portal ng teleportasyon, bumalik tayo sa mga shrines. Galit na sigaw ng isang tao matapos marinig ang pinuno ng Dazzling Gold Shrine. Ang iba ay humila ng mahabang mukha. Ginamit ng Fortune Shrine at ng kanilang mga kaalyado ang kanilang pinakamahusay na sandata sa pag-atake. Nanatiling tahimik ang iba. Sinabi ng pinuno ng Fire Shrine. Dahil sumuko sila, maaari mo ring isuko ang Dazzling Gold Shrine. Sa pagkakataong ito, hindi namin masyadong na-anticipate. Kung gusto natin silang ganap na sirain, iyon ang presyo na kailangan nating bayaran. Hindi ko akalain na ang Fortune Shrine ay napakahusay sa skimang, bagaman. Nagawa nilang isuko ng 2 shrine ang kanilang mga shrine. Oo, Brother Jin. Noong lumikha kami ng alyansa, hindi kami nag-aalala, hindi namin naisip na makakagawa sila ng gantimpala, hindi namin naisip na gagawa sila ng paraan upang makaganti. Hindi kami agad kumilos, at binigyan namin sila ng pagkakataon. Sabi ng pinuno ng Ice and Snow Shrine. Umabot na sila sa puntong hindi na makabalik. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2475, mga bagong structure.
Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang Dayu City ay inatake. Ang Fortune Shrine, ang Earth Shrine, ang Celestial Sound Shrine, at ang World Clan ay bumuo ng isang alyansa upang labanan ang alyansa ng 6 na shrines. Pagkatapos ng nangyari sa Dayu City, ang mundo ay naging mas hindi matatag, at ang mga labanan ay mas matindi. Ang alyansa ng 6 na shrine ay hindi na nang ahas na kumilos ng walang ingat. Kahit na sa alyansa ng 6 na shrine, magiging kapahamakan pa rin ito para sa Dazzling Gold Shrine dahil hinding-hindi na nila mapapalago at mahabol ang 5 iba pang shrine. Siyempre, nangangahulugan din ito na kung may nangyari, wala silang kapangyarihang magdesisyon, at hindi na rin nila mapoprotektahan ang kanilang mga interes. Kasabay nito, sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, nagsimula ring magtipon at lumakas ang iba't ibang maimpluwensyang grupo. Ang mga patak ng tubig ay natipon upang maging mga lawa at ilog. Ayaw nilang manood at walang magawa sa magulong mundo. Kailangan nilang mag-ingat, kung hindi, baka subukang sirain sila ng mga shrine. Ang mga pinuno ng shrine ay napakalakas, at mayroon silang ilang walang katulad na mga saints. Napakabilis, kumalat ang balita na ang Fortune Shrine, ang Celestial Sound Shrine, at ang Earth Shrine ay nagbigay ng kanilang mga teritoryo, sila ay nagkalat sa iba't ibang lugar ng kontinente ng Siyam na Ulap. Kahit na ginawa ng Fire Shrine at ng kanilang mga kaalyado ang lahat ng kanilang makakaya, mahahanap lang nila ang mga individual na nagkalat sa buong kontinente. Ang mga tunay na laban ay mangyayari lamang sa antas ng walang katulad na mga saints. Kaya, ang lahat ng iba pang mga miyembro ay maaaring gawin ay maging walang katulad na mga saints, at pagkatapos ay magiging sapat silang malakas upang lumahok sa mga labanan. Namangha ang mga tao. Ang Fire Shrine at ang kanilang alyansa ay mas malakas, ngunit ang Fortune Shrine at ang kanilang mga kaalyado ay nagawa pa ring bigyan ng sakit ng ulo ang kanilang mga kaaway. Ang pag-atake sa pamamagitan ng sorpresa ay imposible na ngayon. Natuto sila sa mga pagkakamali ng Dazzling Gold Shrine. Ngayon, ang digmaan ay magtatagal ng napakahabang panahon. Gayunpaman, ang nangyari sa magulong mundong iyon ay hindi magkakaroon ng anumang epekto kay Lin Fang. Siya ay nawala, at lumipas ang oras. Pagkaraan ng maraming taon, wala nang nagbanggit ng pangalan ni Lin Fang. Naging katulad na siya ng maraming sinaunang cultivator na sikat dahil niyanig nila ang kontinente ng Siyam na Ulap noong mga araw. Siya ay bumangon, at pagkatapos ay nawala. Unti-unti siyang nakalimutan ng mga tao. Sa Fortune Shrine, o mas tiyak, sa mga guho ng Fortune Shrine, dahil walang natira doon, isang figure ang dumaong sa isang nasirang gusali. Bamantong hininga ang cultivator na iyon at umalis. Kasabay nito, sa ibabang mundo, sa Saints na lungsod, mayroong isang tao sa labas ng teritoryo ng Tiantai, ngunit wala na doon si Tiantai. Ang cultivator na iyon ay nanatili roon ng mahabang panahon at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Pinaalis ni Lin Fang si Tiantai daan-daang taon na ang nakalilipas upang protektahan ito. Naglakas loob na ang kanyang mga kaaway na salakayin ng mga miyembro ng kanyang pamilya, kaya kailangan niyang maging maingat. Kaya naman ginawa niyang pansamantalang mawala si Tiantai. Isang napakalaking vortex ang lumitaw sa kalangitan ng Island of Absolute Isolation. Itim ang langit doon, at hinigop ng puyo ng tubig ang lahat. Sa tabi ng puyo ng tubig ay isang figure. Pinagmamasdan niya ang puyo ng tubig na hinihigop ang lahat at pakiramdam ay maliit. Itim na itim ang mukha ng taong iyon, para siyang patay. Gayunpaman, may ilang mga ilaw na kumikislap sa paligid ng kanyang katawan, na pinoprotektahan siya mula sa madilim na lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang taong iyon sa puyo ng tubig. After a long time, may dumating na naman. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang taong iyon ay hinigop ng puyo ng tubig. Ito ay isang walang katapusang ikot. Sa Ganji's time, lumitaw din ang maraming figure na katulad ng sa Island of Absolute Isolation. Ang mga figure na iyon ay lumitaw sa tabi ng orihinal na lakas sa halos lahat ng oras. May dalawang figure din na nakaupo at magkaharap. Magkapareho silang lahat, at naglabas sila ng dalawang magkaibang uri ng orihinal na lakas. Umikot ang mga planeta, lumipas ang oras. Ang 500 taon ay napakahabang panahon para sa mga ordinaryong tao. Para sa mahihinang cultivator, 500 taon ang habang buhay. Gayunpaman, para sa mga tao mula sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, 500 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Espesyal ang 500 taon na iyon dahil maraming hindi kapani-paniwalang cultivator. Lumitaw pa nga ang ilang nakakatakot na walang katulad na mga saints. Siyempre, marami rin ang namatay. Nagpatuloy ang digmaan ng mga shrine. Sa loob ng 500 taon na iyon, may nangyaring hindi kapani-paniwalang hindi nangyari sa loob ng 12,000 taon.
360 taon bago, ang Fire Shrine at ang kanilang mga kaalyado ay nagkaroon ng maraming matinding labanan laban sa mga miyembro ng alyansa ng Fortune Shrine. Maraming kalahating saints, mababang antas na mga saints, at mataas na antas na alyansa ng Saints of Fire Shrine ang pinatay ng alyansa ng Fortune Shrine, sa tuwing makakahanap sila ng isa. Siyempre, nawalan din sila ng maraming malalakas na cultivator. Ang mga labanan ay trahedya. Isang walang katulad na Saint ng Dazzling Gold Shrine at isang walang katulad na Saint of the Wind Shrine ang mabilis na pinatay sa tarangkahan ng isang shrine. Napatay din ng Dazzling Gold Shrine ang isang walang katulad na Saint ng Celestial Sound Shrine. Pagkatapos noon, hindi na naging malakas ang alyansa ng 6 na shrine. Kailangan nila ng bagong kakampi, kaya tinanong nila ang Soul Shrine, ngunit tumanggi sila. Nang tumanggi ang Soul Shrine, binalot ng Celestial Silang Map ang kanilang teritoryo. Nang iangat ang Celestial Silang Map, nawala na ang Soul Shrine. Kinabukasan, isang teleportation portal sa Thunder Shrine ang nag-flash ng maraming beses at pagkatapos ay kumalat sa lahat ng dako ang balita na ang Thunder Shrine ay sumali sa alyansa ng Fire Shrine. Ang isang shrine ay nawasak pagkatapos ng lahat. Ngunit ang mga bagay ay hindi tumigil doon. Ang Soul Shrine ay nawasak at ang Thunder Shrine ay sumali sa alyansa ng Fire Shrine na naging lubhang malakas. Ang Fire Shrine, Ice and Snow Shrine, Empty Space Shrine, Dazzling Gold Shrine, Thunder Shrine, Wind Shrine, at Demon Shrine ay naging alyansa ng 7 shrine. Sila ang pinakamalakas na maimpluwensyang grupo. Bukod doon, ang Fortune Shrine, ang Celestial Sound Shrine, ang Earth Shrine, at ang World Clan ay naging pangalawang maimpluwensyang grupo. Ang Buddha Shrine at ang Life Shrine ay hindi nasangkot sa mga makamundong gawain. Ang Hell Shrine ay wala sa kontinente ng 9 na ulap. Walang nakakaalam kung umiiral ang Light Shrine o wala. Naghahanda na ang alyansa ng Fire Shrine para bumangon at mangibabaw sa mundo. Sa kadahilan ng iyon, nais nilang apihin ang mga maimpluwensyang grupo sa mundo, ngunit ang problema ay ang mga maimpluwensyang grupo ay bumuo ng mga alyansa upang labanan ang mga shrines. Nagkasundo sila sa 3 laban. Kung nanalo ang alyansa ng Fire Shrine, ang mga maimpluwensyang grupo ay sasali sa alyansa ng shrines. Kung matalo ang alyansa ng Fire Shrine, hahayaan nilang mamuhay ng payapa ang mga maimpluwensyang grupong iyon. Gayunpaman, 2 independenteng cultivator ang lumitaw sa panig ng mga maimpluwensyang grupo, at nanalo sila sa mga laban. Hindi naging masaya ang alyansa ng shrines. Gusto nilang panatilihin ang 2 cultivator at isama sila sa mga shrines. Sa huli, 8 walang katulad na mga saints ang gumawa ng mga hakbang at hindi nagawang bitag ang 2 cultivator na iyon, at ang pinakamasama ay nagawa pa nilang patayin ang isang walang katulad na saint mula sa alyansa ng mga shrine. Pagkatapos noon, sumuko na ang Fire Shrine. Ang labanang iyon ay namangha sa buong kontinente ng 9 na ulap, ang kanilang mga pangalan ay umalangaw sa lahat ng dako. Ang isa sa kanila ay isang ganap na estranghero na biglang sumulpat. Siya ay lihim na nagsasanay sa paglilinang sa loob ng maraming taon. Ang kanyang pangalan ay Zizu, ang pinakamataas na cultivator. Ang isa pa ay sikat noong araw. Saintly Emperor Shi the Demon. Siyempre, matagal nang nangyari ang mga bagay na iyon, at natutuwa pa rin ang mga tao sa pag-uusap tungkol sa mga ito, tulad ng mga taong nasisiyahan sa pag-uusap tungkol sa mga pakikipagsapalaran ni Lin Feng paminsan-minsan. Sa isang restaurant sa Fortune City, pinag-uusapan ng ilang tao ang 2 taong iyon. Kahit na nawasak ang Fortune Shrine, umiiral pa rin ang Fortune City. Malupit ang Fire Shrine, ngunit wala silang interes na sirain ang mga ordinaryong mamamayan. Marami sa mga taong iyon ay dating napakahina na ordinaryong mga disipulo ng Fortune Shrine, o mga miyembro ng pamilya ng mga disipulong iyon. Hindi sila naging mahalaga. Hindi na kailangang gawin ng mga saints ang mga ganoong bagay, magdudulot lamang ito ng problema sa kanila. Ngunit ngayon, ang Fortune City ay wala sa magandang sitwasyon, at mayroong mga tao mula sa lahat ng dako doon, hindi katulad noong nakaraan na ang lahat ay may kaugnayan sa Fortune Shrine. Ano ang gustong gawin ng pinuno ng Fire Shrine sa pagkakataong ito? Tanong ng isang tao. Kailangan ba nating pag-usapan ito? Parami ang mga independenteng cultivator na sumasali sa mga maimpluwensyang grupo at alam nilang maaari nilang banta ang mga shrines. Ang 1 o 2 shrine ay hindi magiging kasing lakas nila. Sa katunayan, ngunit ang pagpupulong ni Zizu at Saintly Emperor Shi the Demon ay hindi magdadala ng anuman sa oras na ito. Hindi kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, hindi ginamit ng mga shrine ang kanilang buong lakas noong nakaraan. This time, iba na. Si Zizu ang Supreme Cultivator ay nagsimula na sa pagtitipon ng mga tao at Independent Cultivator.
Sa palagay ko gusto niyang lumikha ng isang alyansa na magagawang makipagkompetensya sa alyansa ng shrines. Isang binata na umiinom ng alak mag-isa sa restaurant ang narinig ng mga taong iyon. Itinaas niya ang baso at humigop ng kakaibang ngiti.